Welcome to Unfiltered, where we dive deep into the unfiltered truths and raw realities of the human experience. Join us as we explore the highs, the lows, and everything in between, embracing the messy, beautiful chaos that is life. So grab a seat, open your heart, and let's navigate this unfiltered journey together. Welcome to Unfiltered. Welcome to Unfiltered, where Good evening, everyone. How are you tonight? No, so we hope that you will be able to like and share this podcast tonight. So this is Unfiltered, and this is live tonight. And together with me is Brother Jerrell. Good evening, brother. Maayong gabi, Pastora. No, so siya gyud ang host, pero exchange kami karon. No, and I'm thankful to the Lord that today is the day that the Lord has made. No, His story is very inspiring. No, ang kanunay na tumadunggan sa iya is iyang dialysis journey. Gibuhi pa siya ni Lord. But there's another aspect sa iyang life that he wanted to really share tonight. And we hope that you'll be able to be inspired, be blessed, and kanang naabitay hope. Kanang sometimes no, kung difficult kay ang situation, murag ma-hopeless ang tao, but his story, ang kinabuhi ni Brother Jerrell, is a story of hope, a story of standing up again, maskin kapila nag-fail. And so Brother Jerrell, let's start, no? Can you share how you first realized your identity and how it shaped your early years? So we'll be talking about his identity. Yeah, so una sa tanan may gabi no sa mga naglantaw sa mo ang live. So mo kuan sa ko pastora ang anong gusto ko mo share, Yeah. no? Because nakita man gud nako na kanang if the more na ko siya kanang dili i-share, the more jud ko ga-disobey sa Ginoo pastora. No? Tungod kay kanang ang obedience magud sa Ginoo kay kung naa kay area na dili nimo gid siya i-expose, still you are still living in disobedience para sa kuha. So kailangan jud siya Put into light you so put that it into darkness light. cannot hold anymore. Oo. Yeah, daghan na mga tao po nakabalo no ano mga for example kauban sa churches sa church og kanang ato naglip ko gi-share po na ko sila ha. Pero kung sila ako ning gi-share ano dili man ako ni i-share sa mga tao na kada bitaw para mas makabalo sila nga dira day sa Ginoo na ay tinuod na kuan redemption ay tinuod na transformation. Na dili siya kanang kuan lang kana bitaw murag kada bitaw makaingutan na wala ra man gyapon na, mao ra man gyapon na. Yeah. Ana bitaw. At the same time nakita mo na karon nga generation pastora kay rampant yung kay siya. And dili lang sa gawas even sa church. Exactly. Ana bitaw. And if dili ko mo stand unsa ano ko pag reach out sila ha. Nga naa gani ka sa church kung dili ka may mong honest pod. Unsa ano mo pag reach out sila nga ikaw gani nagpahipi ra gani ka sa kilid, no? Nalay pipila ka mga tao nakabalo. Yeah. Dili nimo ikuan, dili nimo i-open. So sa gamay pa ko pastora, dili man gid ana, no? Wala jud ko the experience og inana na feeling. Pero pag edad na kog mga kuan, mga 8 years old, no? When I got molested, dadto gasugod. Nakanang ganahan man day kog kuan. Ganahan man day kog lucky, pero dili instant inana. Napay ka nang doubt ba na kanang lang ano man to unsa Naay confusion. naay confusion. You were molested not just once, di ba? Multiple times. Oo. And lalaki. Yeah. Balik-balik silahang kuan, silahang balay. Ya, anang uy laag ta sa balay, dula ana ba? Nya pagkahuman kay 9 years old? 8? 8 years old. I was 8 years old during that time. So pag human nato, magyapon na. May ibog yapon kag kuan, babayi, no? Makuan ka. Until pag kuan ako, pag high school na nako, mga first year high school, dito na dayon. Na nakuan na. Na marag ibog na jud kag kanang kuan. May ibog jud kag laki, ana bitaw. But at the same time, may ibog pug bayi.
So ang imong identity na discover nimo na unsa man na siya na belong sa LGBTQ? Bisexual. Oo. Okay. Consider na B, ako bisexual. as bisexual. No, kay kuan, pag ma-inlove kog bayi, ma-inlove jud kog bayi gyud. Pero pag ma-inlove kog laki, ma-inlove pa jud kog laki, ana ba? Okay. Very both extreme, no? Versatile, pwede ka both sides. And nakita na ko na samot na kay pag ilan mo sa Ginoo. Murag- You were 15, right? I was when 15. you accepted Jesus when I as accepted Lord. Jesus Christ as Lord and Savior. Mm. But I know nga, ako mga igagaw, kaila, kinsa ko kay kauban jud mi, no? Akong pamilya, kabalon sa ko. So when I was 15, pasalamat ko sa akong auntie, kailan taga Steel Town na akong auntie, si Auntie Joy. Nga, nakapuyo ko sila ha, kay sila nga, kuhan sa ko, papadayon og pa-eskwela sa high school. So, gi-invite ko sa kuhan, amo ang youth pastor o kanang youth camp. So, dito sa youth camp, dito ko nakaila sa Ginoo. Pero, pag ilan ako sa Ginoo, pastora, kabulo jud ko na kanang tilud-anay gyud to, akong pag-ila sa Ginoo. Imo encounter yun to. Tilud-anay gyud to akong encounter sa Ginoo na kanang dili lang to siya kanang hilak-hilak, ana bitaw. Di Lord, gidawat jud ti ka sa akong kinabuhi. So, nag-start ko kanang kinabuhi na kanang magbasa gid og Bible. Dili ko malimot, pastora, na even until karon na atoy time na kanang nagbasa ko kanang kuan, nagbasa ko Bible nako sa kwarto. Nya wala ko nakakuan, nakalimot ko nga katuday yung time nga nagbasa ko Bible, open day ang door, wala na ko na lock ba. Wala to na ko na, wala ko nakabalong, wala din ako na lock. So basa-basa kog Bible, then grabe na akong hilak, no? Gigakusto ko ang Bible, ay ko Lord, thank you kay Lord kay kabalo ko giusab na jud ko nimo. Ana bitaw. And then so nisulod og kalit og aga, pastora. Siya nga hilak-hilak kaya wa ra gyapon ka. What akong kuan, what ako experience sa kuan bago pa ko nakaila sa Ginoo. And kinanglan na to masabtan no na when we accept Jesus as Lord and Savior, ang na-set free gyud o ang nabag-o gyud is your spirit. You're born again in the spirit. But imong soul, imong body, kini siya kinahanglan pa ni siya. Imong Proseso. soul, Oh. kinahanglan ni siya maproseso. Taas pa kayo. Taas nga proseso sa imong soul, mindset, the way you feel, the way you make decisions, taas ni siya nga proseso. Nya imong body kinahanglan nimo siya i-crucify. Yeah. Kay ang nabag-o ra gyud immediate is your spirit. Nakamata ka sa sayop o sa insakto and na-born again ka. Yeah. So that's why ang journey kay challenging. So giunsa nimo to, brother, nga kanang kabaw ka born again, nakakabalo ka what's right, kabalo ka what's wrong. Kanang unsa ang struggle between your faith karon and the temptations and the bad things na padayon nga nahitabo, bad choices. Grabe, pastora. Ang journey gyud sa change is dili gyud siya inana kadali. No? 15 ko na kay Ginoo pero 38 na ko karon. Like pila na ko ka years nga nagkuan nga kanang nag-struggle. Na Lord, kabalo ko kaila man ko sa imuha pero ngano man na kanang kaya pamgyapon ako ni buhaton. No, pero mangayo na pud pasahilo sa Ginoo. Nya paguman masipyat na pud ka. Ana bitaw. Padayon ang kanang kuan, padayon gud ang kanang ang struggle gyud. I think, pastora, makaingon lang jud ko nga salamat ani nga church, no, na kanang kamo gyud ang pisigo gyud ang nidawat sa kuha ba, na kung kinsa ka bitaw na kami nga church dili mi mo abog og tawo, balag unsa pa imong giagyan. Ang tungod ana, pastora, na balag kabalo ko na kanang na bugat kay ni siya nga issue sa kuang pagkatawo, pero maoy nagtuklod sa kuang nakapadayon ko. No, daghan jud, pastora, grabe ang temptation, no? Yeah. Grabe ang temptation, especially kung kanang bitang una usay kay murag gusto ka mo balik sa darkness ba, no? Kay pangitaon man sa imong flesh, murag og kanang kung kuan ka, kung lalaki ka, kung makasulay ka kanang kuan sexual nga sin, mangita imong kuan pod, imong lawas. It's gonna be again and again. Oo. Parehas pod sa amua. Inana pod among kuan, inana pod ang amuang kahimtang. So dili siya dali. Naagi mga panahon nga tempted jud ka. Yeah. Ibuhat jud ka, you yield into the temptation. I yielded into the temptation. So, were there moments when you
what were some of the biggest challenges and temptations that you face along the way? Na born again na ka? The biggest challenges, Pastora, is kanang mo in love juga laki. Even if kabalo ka nga born again na Bisan ka? kabalo ka nga kanang born again na ka. I think isa na sa rason, Pastora, na kanang maglisod ko og kanang commit gyud og kanang gusto ko magminyo og babayi. Kay makakuan ko ba, what if mubati na pug Maibog ka na ani. sad kag lalaki. Maibog na sad ka kanang kuan lalaki, because 2014 rather, nakuan ako kanang tawag ana, na-engage na ko. Nung magminyo noon ta ko 2014. But sadly, I failed. No? And because of that, I decided, dili ko stable ang ako ang kuan. Ako ang heart. Kay maibog po kag lalaki. Kay maibog pag kog lalaki, dili gyud stable akong heart. Tungod kay dili man stable akong heart, basin eventually mapasakitan ako ang kuan. Ako ang future wife. So diyon ko nga dili ko. No? Isa na sa bugat kayo nga challenge ako ang kuan gatubang. And then ang next nga challenge, Pastora, kanang maibog yung kag lalaki. Dili lang ibog, kanang na in love yuga. Yeah. No? And you're willing to give everything. You're willing to give everything, imong Kay nahigugma man. imong pangwarta, imong kuan. But at the end of the day, gusto mong gyud ko matug langit, Lord. Ano ba? Gusto mo ko matug langit, Lord. Dili ko pwede Because na. God cannot be mocked. Oh, Ingon siya, a man will reap what he saw. tinuod, Pastora. And klaro sa Biblia na dili gyud kasulod og langit ang sexually immoral, ang mangingilad, ang gapamakak. So meaning ang change nga life, mao gyud na siya timaila na tinuod gyud ka na born again. Tinuod, Pero Pastora. lisod no? Oh, because sa ako ang journey, Pastora, I disobey again and again and again and And again. failed again and again. And failed again and again. And, Lord, pero salamat yung kay ko, Pastora, na kanang niagi kong disiplina. Sa time nga nakasala ka sexually, brother, kanang giunsa nimo to pag-atubang ang depression, ang guilt, ang shame. I remember sa una nga, grabe, naabot na ka sa point na murag wa na rason na mabuhi pa ko. Siguro sa grabe nga shame. Sa grabe nga shame, grabe nga guilt, na to the point, di ba, na-storya naman ako na si mga Pastora na to'y time na sa kwarto, mag-standby ka kay ang mga wire sa palibot kay mo feel ni matanawan nimo siya magkagalusinate na makita nimo siya nga mura siya PC bitaw na naa kay makuha na voice ba na paghikog nilang wa na man kay kabaguhan, no? Paghikog na lang inaana naman jud ka, dili naman jud ka kuan. Mo na ang lisod, Sukat pa biya no? kagamay, no? Mo na ang lisod, no? Kay kabalo manggug ka nga born again ka, kabalo ka unsay dapat nimo buhaton. Yet you fail ba? We failed. We all do. So mo na nga grabe kay nga struggle. And I think, Pastora, the difference between other sins and sexual sins is bugat gyud kay ang sexual sin. Because Especially ingon ang kung nakaila ka Bible, Ginoo. because ingon ang Bible, you sin against your own body. Yeah, you sin against your own body. You disobey against the natural law of creation ba? Naghimo si God og bayi og laki. Exactly. Oh. And deep inside your heart, you know that it's wrong. Yeah. So Kabalo giunsa gyud ka nimo nga to sayop. pag-overcome tong depression? Pastora, pwede mangayo sa ko, Pastora, nagkurog na ko sa kabugdo. Let's turn this off. Sige. Kuan, giunsa na ko siya pag-overcome ang depression. Other than kanang counsel, gikan sa inyo, Pastora, pastors. You asked for Sa pulong sa professional Ginoo. help, Oo. right? Nangayo og tabang sa psychologist, no? I have to pay 1,500 Per hour. for 9 sessions. No, naabot mig siyam ka sessions balik-balik og kanang his got about identity and being a Christian. No? And I asked her kanang pwede ba ka na Christian ka and gay ka, no? O pwede ba ka Christian ka and bisexual ka? Ano siya nga Christian magud po to siya, Pastora. Salamat sa Ginoo. Christian po to siya. Pasalamat po ko kay Sonia. Si Sonia may refer ato. Ang Debbie. Christian si Debbie. So, dili gid ka pwede mahimong ka ng sexually active.
with a man if lalaki ka. And even gani sexually active kung sa babae kung lalaki ka. Babayag lalaki. Bisag Sexual babae sin. lalaki kay sexual sin man gyapon. Samot ta kung puro lalaki. Kung the same sex. Dili jud siya pwede. Dili jud siya kahimutan sa Ginoo. Nya disobedience gyud siya pastora. So kung ang disobedience man gud pastora, mo rip gyud kasi mo disobedience of curses. Exactly. Ang dili ko gusto ana. Ang dili lang kay dili ra man gud ako ang ga-suffer. Kawalo jud ko The dili whole ako ang family ga-suffer. will be affected. The whole family will suffer. And dili lang the whole family, the next generation Exactly. sa mo ang will suffer. And if dili ko mo tindog para sa akong kaugalingon, para sa akong pamilya, among next generation mahimo gyapon na defiled. Yeah. One of the things na ako nakita with regards to struggling with identity is that kung naa kay pastor today, if you're a believer of the Lord Jesus Christ and you're struggling with your identity, I recommend that you ask counsel with your pastor or do one-on-one counseling with your pastor or D group leader. But a professional help from psychologists is highly recommended because pastors are only limited in the study that we do. Kung asa ra katama nagtuon like ang Biblia, the Bible is the ultimate mangyud nga makahatag freedom. But psychologists are amazing people who studied mental health and emotional balance and all this stuff, which really kung naabitay provision na maka-afford kag psychologist, do so. Tungod kay ang healing manggod is always back to back. Apil ang imong pastor, biblical principles, and also ang training sa mga psychologists because they're trained to do that, to help people mentally and emotionally. Tinuod pastora kay kato man gud nga tayong mga nagsiko kay grabe naman akong depression. Pero makadungog yung kag positive words sa iya kanunay nga kana bitang makadasig sa imo haba. Kaya syempre nag-study sila about una behavior sa tao. So imuhang mindset pod bitaw makakakuan ka ba? Ma-encourage bitaw ka nga. Bitaw sakto gyud ay dapat inani akong naon. Kay perminti man gud ko niya i-remind pastor nga wala mong gitaw nga walay sala. Good, ana ba? Ayo tanawa imong kaugalingon nga kanang ikaw na pinaka makasasala sa tanan. Ana bitaw, wala nakanindot lang gyud sa tuwa pastora or sa ako nga nakailaog ka ng Ginoo compared sa wala kay naa magigitay conviction bitaw. Pagkabalutan na ka ng sala ni manikamot gyud ta na kanang Lord tabangi ko ani dili bitaw ka nang murag pasagdaan na lang nimo ba i-enjoy ni nako ana bitaw. What happened in the book of Romans chapter 1 is that ingon ang Bible na kanang paggahi na bitaw kay ulo ang person and dili na niya gina-consider ang biblical nga principles. Grabe ang rebellion sa iyang heart. He wanted to do what he wanted to do. Baskin kabalog yun siyang sayop or sala. Ingon ang Bible, the Lord will just let you. Oo. The Lord will just let you. Kay kuha naman, gahi naman ka, wala na may conviction. So, it seemed like murag ang Holy Spirit ba, nag-grieve yun mo siya. Wala nawala imong pagkaanak, especially when you accept Jesus as Lord and Savior. Pero ang imong relationship sa Ginoo may naguba. Tinuod pastor. Imong intimacy sa Ginoo may naguba. Because ang Ginoo mago gentleman siya. If you choose to live a sinful nga life, then the Lord will just let you. And then, of course, consequences na curses and magkamang sa kalisod. And definitely, the kanabitang, ang sexual sin man God is always related to sickness that cannot be cured. Mao gyud ang giingon sa Bible. Isa dera HIV. Exactly. Diba? Kana na mga sakit nakabalo gyud ta na rampant siya sa inana ang society. Exactly. No, so kana na po siguro ang heart bitog ni pastora na Lord gusto ko na mutindog in obedience once again para sa uban na pod. Ana ba? Gusto ka mutabang. So, what led you to make that decision na Lord, mo-obey ko nimo? Kuan pastora, ang pag-obey lang siguro diri sa kuan kanang magpa-interview na gyud katong sa Breakthrough Nights. No, grabe kay ako experience sa Breakthrough Nights. Kasi man po ko kuan paminaog ka ng wali. Dayon pagkahuman ato nga last day
pagka Friday, naglingkod ko sa kuan din. Nagtawag ka for, tawag anak ka ng altar call, nag-altar call ka para ampuan ang mga tao. Punahan ako sa Ginoo. Naanak ko sa Ginoo, Lord, dili sa ko mukuan, di sa ko muduol sa atubangan. Pero gusto na ko ikaw ang muhikap sa ko, Lord. Gusto na ako nga i-reveal nimo imuhang kaugalingon sa ko karon kay gikapoy na kay ko ani nga kuan, Lord. Yeah. Gikapoy na kay ko in ani nga sitwasyon na kanang magsikag ka ng kan dili ka maka-open up gyud ana bitaw, like pipila lang ka mga taong makabalo nya. Kana bitaw kanang usay gamiton pag og binuang against sa imuha ana bitaw gikapoy na ko ani Lord, ang gikapoy na po ko nga daghan na kay kog mga relationship nga naguba. Ana bitaw, this time Lord tabangi ko na mo kuan. And wala ko nakabantay pastora ka, grabe na ko hinilak, gadugo na di akong ilong. Gasunggo ko sa likod. Na naman din to pagka human ako ato, hilak, kuan sa Ginoo. Naka-feel ko ka ng grabe nga strength ba? Strength, relief. Ano bitaw, this is the time. This is the time. Nakabitaw mo, na-espiritu sa Ginoo nga ni kuan si mo ba nga, karon na jud, no? Because gamit kay imong kuan, gamit kay imong life, gamit kay imong testimony, paggamit sa Ginoo. Actually, during that time, lami na kay tindog sa tubangan. No, wala lang yung kananawag yung testimony, pastora, pero kung nanawag siguro ka ato, mo tindog ko sa tubangan kay nagkuhan yun ang kasing-kasing, baka na bitang, wala na yung reason tanan. No, natabunan na tanan akong kanang kuan ba, akong kaulaw, natabunan na tanan, no, natangtang na tanan kay kabalo ka nga ang nabilin sa imo kay kanang kadasig na lang ba, and kabalo ko nga ang mga tao nga maminaw ani kay mo change pa ilang perspective bitaw nga dili pa di ulahi sa kuha. Ano ba? Nga bahalag sa kadugay ni mo nga kuha nga struggle ana. Naagi day adlaw para si muha kung dili ka muundang sa Ginoo. Yeah, amen. Isa sa ako ang nakita no nga ang simbahan manggod, ang born again nga simbahan kay kanang makabati ang LGBTQ community na murag dili sila welcome. And it breaks my heart. It breaks my heart because ang rason jud nga nung naisimbahan is for the sinners. It's for the sinners, Jud. And lisod lang siya nga journey. Like sa journey ni Brother Jerrell and ako as his pastor for pila na, 9 years, 10 years? Mag 10 years na sa 10 May. 10 years, okay. 11 years ang Praise Cathedral. So mga 1 year kapin ang Praise Cathedral. He came and nahimo siyang kabahin sa Praise Cathedral. And being his pastor is really very challenging tungod kay lisod maghandle og LGBT, lisod jud siya. And every LGBT nga person na mosulod sa church, naabitaw sila tendency na to cover up. Dili gyud na nila like unsa to nga tuig nga nag-reveal gyud to 2019. 2019. No, so it's like kanang naay tendency bitaw na okay walay makabalo kung kinsa gyud ko, kanang nagbago na ko and ang pag-reveal ni Brother Jerrell sa iyang identity was like very challenging sa ako as a pastor. And one of the things na niingon jud ko ni Lord is that, Lord, help me to love Brother Jerrell like you do. Kay tao ra man gud ko, it's like kanang kuan ko ba kanang limited ang kaya na ako ihatag nga gugma, ang pagsabot, murag with the things he did, murag it's beyond my comprehension na kung ako lang ingani akong baton sa iya, but ingon ko, Lord, reveal to me your heart for him na unsa gyud mo siya ka-love. Murag as a pastor, lisod siya kung LGBT nga member, and ang gi-reveal lang gyud ni Lord sa ako is that kanang ikaw nakasala man po ka sexually. Like, I sin sexually. I'm sexually involved before ko nagminyo. Ang gi-reveal ni Lord sa ko is that kinsa man ka nga mo bato ani nga person nga nakasala man sad ka. And one of the things na gi-reveal ni Lord sa ko is that dili mas grabe nga sala ang sex sa lalaki, babae compared sa lalaki o babae nga nag-sex nga wala pagikasal. Kana nga understanding nga these are all sexual sins and dili mas grabig sala ang LGBT. Kadaghan ra sa nag-live-in nga babae lalaki, kadaghan ra sa ka sexually involved nga lalaki babae,
sexually involved na di pa sila kasal. And we look at the LGBT as like lower or not lower but mas grabe ang dako ilang ang sala. sin, mas dako ilang ang sala. Ang gi-reveal ni Lord sa ko is that these are all sexual sins and nag-grieve akong heart, nasakitan ko kay you're sinning sexually. Kana bitong revelation nga, why would I look at Brother Cheryl as someone na who sinned sexually compared sa ubang member sa church nga kabalo ko sexually active nga naghilom-hilom lang pod. Pero ang uban ma-discover namo, ang uban mabalaan jud namo, but you know nganong lahion man jud nako og treat ang LGBT kana ang revelation. And I realized I need to love this person. I need to learn how to understand nganong naing-ana siya. And dako siya nga challenge sa church. But my prayer is that the churches today will be open to LGBT people because you know kanang nganong ma-LGBT ang usa ka person because maybe gibiyaan siya siyang papa like what happened to Brother Jarrell. Maybe because gibilin siya from one house to another house because ingana ang iyang childhood and ibilin siya. And maong na LGBT and probably namolest siya again and again. And a lot of times we look at the LGBT people bitaw na murag nga naman ni silang na LGBT sila. You know, dako kay na siya nga challenge tungod kay kanang ang paghigugma sa LGBT is the same as sa paghigugma sa dili LGBT. Murag higugmao na to ang tawag yun, for real. Tinood, Pastora, di ba kabantay ka, Pastora, kayo namdam ka kapila, biya o ka nang gusto niya mahawa sa church. No? Exactly. Tungod sa shame and Tungod sa condemnation. shame, condemnation, guilt. Pero ang church gyud ang kanang makakuan yo, but at the end of the day kay makapangutana ka ba kung umubiya ko asa naman pud ko. And kabalo jud ko na kung mubalhin na pud ko bisag asa, same ra gyapon nga sin ang permitin nako hawiran. Unless kung kanang imo na gyud siyang i-expose ana bitaw. Ani mo na gyud siyang kanang ampo ni ka sa Ginoo na kanang everyday madinay ni imuhang ko imong flesh. Ang challenge sa sexual sin gyud or any other sin, pinakasayon gyud ang mag-deliverance. Pinakasayon ang kanang i-cast out nimo ang demon of lust. No, that's the easiest because the Bible says that in Jesus' name, no, demons will tremble and they will just get out. Ang pinakadako nga challenge is dying to self daily. Amen. Taking up the cross and dying to self. That decision na magbago ko, baguha ko Ginoo, di na ako ni kaya kung ako lang. So, unsa imong dying to self nga journey, brother? Before sa akong dying to self na kuan, Pastora, na kanang kada adlaw nimo na kanang pagpanugyan dira sa Ginoo. I think dako tog tabang sa ko ang lip, Pastora. Na Yeah. kuan. Although ang lip is dagan og LGBT po di adto, ana bitaw. Pwede ka mo kuan. Pwede ka na diri na lang ko, kanina lang nga kuan nga life ang Community, kuan. yeah, sa Kanina lang nga LGBT. life ang kanon kay karon pod sila kanang diri kay love man kanuna ana no. Dawat nimo kuan ana pero Dawat nimo nga LGBT ka. mao ni sa kalibutan, but we have this divine law manggid, Pastora, which is mao pod ang standard nato. Na kana bitawng kani sila nga mga sins dili gyud siya kaymutan sa Ginoo. Gani man niagi naman ta sa kuan sa devotional sa Leviticus tungod sa chapter 18. Nagisgot ang chapter 18 og about sexual sins. Gani second to the last ang homosexuality, ang last is katong sex with an animal. Ano bitaw? Pero gisgutan gyud diadto nga because of these types of sexual sins, gipapahawa ang mga tawo nagpuyo sa kanaan. Ano ba? Lord, kung sa una gayong panahon, tabo na sila. Pero ingon si God sila ha, do not imitate these people na inyong adtuan. Yeah. No? So, mukuan siya ba ni hatag siya kuan na pa sa kuha. Grabe gud kay siya mo destroy, no? Yeah. Actually, dili lang siya mo destroy sa imuha, sa family, but it will destroy your nation. Exactly. Oo, manggipapahawa sila sa Ginoo sa kuan. Sa Kanaan, giabog ang mga taga-Kanaan tungod ato na mga sala. Ang isa to siya nga sala nga wala gikahimutan sa Ginoo. And that is why And ang pagsunog sa Sodom and Gomorrah, Oo. like Ayun, from yun. ground zero. Oh, nation gyud ang mabungkag niya. So, kung dili gyud ay ko mamatay sa akong kaugalingon dira sa Ginoo, kanang itong
di gyud nimo siya hipuson pastora ba. No? So dili wala gyud kuan, naagi padayon gyud gyapon ang pag-defile, ang pagkaguba sa imong pagkatao, pagkaguba sa imong reputation. Especially kay nangalagad ko sa Ginoo. Ano bitaw? So wala pastora, every day magkuan gyud ko kanang mag-devotional. Ano bitaw part gyud sa kuang kuan ba? O sige na magi pa nang nga dili ka kuan, pugson gyud mo kaugalingon. Tungod kay nasayod ko na kung naay adlaw nga One dili moment gyud, nga kumpiyansa ta. dili gyud ka kakuan. Yeah. Dili gyud ka kalahutay. Like David, no? David did sexual sin because it's a time of war and David was like chill and relax. And so, nakasala siya adultery, no? So, we need to really be watchful. Ingon sa Ephesians, no? Watch and pray so that you do not fall into temptation. Every day is a war. Yeah, and what advice would you give to someone who is experiencing a similar na struggle? Especially sa mga kuan, sa mga LGBT na kanang gasimba bitaw. Tungod kay even sa atong church pastor daghan naman kayang nanimba pod Yeah. na LGBT. Pero wala man sila kalahutay. Dili ka lahutay. They will No. get out. Kanang sa sunod bitaw na kanang kung naay mo simba sa musimbahan, una na ako para sa inyo ha. No? Atong pastors na sa inyo ha. Balag kung sa inyong kagian, even if gani mag-struggle gihapon mo, bahalag na mo sa simbahan, ayaw mo gawa. No? Tungod kay ang simbahan niya tinuod, nga nahigog mo sa inyo ha, dili gyud mo abog sa inyo ha. Amen. Naara gyud kanunay sa panahon nga mapakyas mo, sa panahon nga dasig mo sa Ginoo, naara gyud kanunay ang simbahan. Kana lang pod be honest sa kung unsa imong giagian. No kay ang tawo usahay ma-judge ta tungod kay may bala lang nila nakasala ta. Pero kung honest ka, bisan sa panahon nga nakasala ka, ang grasya sa Ginoo, no ang anointing sa grace sa Ginoo, sa tuang pastor madawat pod nato na ang sila mas makasabot pa na sila sa tuwa. Kana ayon yung kalimtig yun nga isa sa nakalahutay sa kuwadaari nga simbahan is ang gugma. Gugma sa Ginoo, ang gugma gyud sa mga tawo, gugma sa mga pastors nako, Pastor Daphne, Pastor Bambi, no? And gugma sa tibok simbahan gyud kana bitang dili ka i-judge, dili ka istoryahag bati. Kung dili giisip gyapon ka nga sama sa ilaha nga gigrasahan na po sa Ginoo, o gipasaylo ra po sa Ginoo. Yeah. So sa imo a brother no kanang unsay impact sa imo as a church gyud sa imong church community sa imong healing journey ba kay kani manggong LGBT no kuan man gyud ni siya kanang deep kay ni siya og wound ang LGBT manggod kay deep kayo og wound that this nahimo kang LGBTQ tungod kay you're very wounded inside, broken, rejected, and it's like daghan kig bati na hitabo sa imo ang life no and kanang unsay how has Praise Cathedral community or the church responded sa imong testimony and sa imo ang pag serve ni Lord today? At first it was a shock to the church, no? Ngayon ana. Pero the moment that they embrace me as I am, as who I was in my past, anak bitaw, in my past, ngayon anak ka. Pero wala bitaw gitan-aw, pastora. Na mas kitan-aw na kanang naay buhaton ng Ginoo aning bataa, aning tawhana, naay naagi dako kayo nga buhaton ng Ginoo sa kinabuhi aning tawhana. Kana pastora ang nag-push sa ako into obedience and faith bitaw and love sa Ginoo ug sa tao na kaya day kini sa tanan. Amen. No? And at the same time kay sa kuha pod nahimo pod ko na kana bitawng especially kung makastorya ko ka ng LGBT kay mahimo ko ka ng open pod ba. And ana gani ko sa una, no? Actually dili na kayo ko mas nahimo kong compassionate pastora tungod sa compassion po niya kung nadawat ani nga simbahan. You're able to give compassion sa LGBT side. Dili ko empathic na kay Costana, dili ko dali maka even if dili sa LGBT lang o sa lain sa uban pa nga sala, dili ko inana ka kuan bitaw nga dapat inanion ka. Naana ang kanang mas na-develop ako ang love gyud towards sa tao ba. Makaluoy aning tawhana ngin ani yang giagian ana bitaw. Kay mao na gyud ang kuan, mao gyud ang nahitabo sa akong kasing-kasing sa towards sa akong isig ka tawo.
I look forward no nga daghan jud LGBTQ nga mosulod diri sa church and ma-disciple. And I look forward to that day that the LGBT community will understand that ang ilag yung gipangita is ang gugma gyud sa Dios. That's the kana bitang missing nga morag kanang kakulangon deep inside. You know what's amazing with LGBTQ is that you are all very talented. Yung sa Brother Jerry sa mga nakailan niya, grabe, talent. Grabe gyud. So very talented, and just imagine the church, kung unsay padulngan sa church, kung unsay kaya abtan sa church, kung ang LGBT nga mga individual will serve the Lord and will choose to just die to self daily and will choose not to sin. Permanente jud ko moingon no na siguro kung lalaki ka, hinayon ka, that doesn't mean nga gay ka. Kung hinayon ka today, dili ka para sa ubang lalaki nga barako, it's okay because that is mao na ikaw, but choose not to be sexually involved with another man. Kung babayi ka and then kuan ka astig kay ka mo lakaw, mura pug kag lalaki, or imong feeling mura pug kag because daghang kag napasakitan kag lalaki and you feel kung babayi ka today and you feel like di jud ka ganahag lalaki, babayi imong kaibgan, now choose to die in that area. It's like dili na lang gyud ka maguyab-uyab kay maibog mo po kagbayi and it's not the will of God. No, so allow the church to help you sa imong journey gyud. So sa imo Brother Jerrell, what is your final message man to those believers who are torn between ilang faith ug ilang identity? Final message nato sa ila. In obedience to your flesh, padayon sa imong kuan, sa imong pagka membro sa LGBT. But if you want to really obey God, you really cannot obey your flesh. No? Pero kabalo ka, at the end of the day, makaingon gyud yapon ka kay ni-follow ka sa Ginoo ug dili sa imong flesh, worth it yung kay tanan. Amen. Lami kay sa pamati igsuon na kanang open ka sa mga tawo, mabahala sa imong pagka-open, gilove ka sa mga tawo. And lami kay sa pamati nga naay yung mga tawo nga modawat sa imo, especially ang church. Kabulo ka bisag kung dili ka sa church, kung dito ka sa gawas, dawaton na pug ka. Pero pag think og long term, unsa may effect ana? Sure man jud ka nga madto kag langit ana. Kung sure ka padayon, pero kung di ka sure, undangin na naigsuon. Tungod kay ang gusto gyud sa Ginoo makig-uban ta sa iya isa ka adlaw. Atong kinabuhi dili ra diri taman. Mubo ra gyud, and even if maabot kag 100, mamatay gyud gihapon ka. Exactly. Importante mo adto kag langit. Exactly. So thank you, Brother Jerrell, for sharing your story. And I am really blessed no that he is saying today live of unsa iyang kinsa siya, iyang identity, iyang struggles, and I am looking forward no to really seeing you serving the Lord with everything that you are, and to die to self and not keep on sinning. Amen. So thank you for being with us tonight, and join us twice a month for our Unfiltered. Good night, everyone.